Siyudad ng Baguio. Baguio sa probinsya ng Benguet, Northern Philippines. Group talaga kami kung gumagala pero nung day na to, mag-isa ko na lang na nakalabas. Kasi medyo may clash sa ating schedule, char. Pero nagulat ako na nung sumakay ako ng jeep from Quezon Hill hanggang downtown. Ito yung Session Road ng Baguio City. Linggo kasi ito, tapos hindi kasi sigurado yung mga kabahay-bahay kung sarado nga. Pero sarado talaga siya. Open siya sa pedestrians. And sarado meaning hindi papasok yung mga sasakyan. At kahit umuulan, may naabutan pa rin akong mga shops. Maraming local produce, mga handicrafts, pagkain, ganyan. Hindi na po nasama yung close-up videos ng mga products nila para may i-explore na rin kayo pagpunta niyo ng Baguio. Nung mga estudyante pa kami sa Baguio, nagka-close lang itong Session Road noon kapag panagbunga yung festival, flower festival sa Baguio once a year. Baguio! Pero Baguio. Nung time na yun, pag-iipunan mo pa or ilalaan mo pa talaga yung pera na gagastusin mo para makabili sa mga shops dyan. Kunwari lunch, di ba? Mga once in 1 week. Kasi parang 1 week lang naman siya nagsasara dati para dun sa mga shops na i-open dyan. Maliban syempre dun sa parade talaga nila. Ito ang pa-view kapag umakyat ka from Session Road papuntang Baguio Cathedral. Noon, may bubong itong buong stairs from Session Road hanggang akyatan. Pero natanggal na nitong recent years lang to natanggal. Pa-tour ng Baguio, ang daming kwento, diba? Parang may silbing tumira dyan ng medyo matagal-tagal. Kasing tagal ng stay ko sa Baguio City, ang stay ko sa Finland ngayon. May pa-memes sila dati na ang forecast lagi sa Baguio City ay thunderstorm and cloudy skies, ganyan. May kwento pala yung kasama namin na na-shock siya, na heart attack siya dun sa parking fee na nabayaran niya nung nag-park siya dyan sa cathedral. Ang taas-taas na pala pag more than 2 hours ka na. Talagang nadi-discourage ang pag-park sa Baguio. Mga 10 years ago, sinasabi na rin na super congested na kasi itong Baguio City. Talagang madalas na nangyayari kasi yun sa mga cities, 'di ba, compared sa probinsya kasi lumilipat yung mga tao sa mga cities. Kaya naman talagang densely populated, parang Metro Manila, mga ganyan. Ang kaiba lang, syempre dito sa Baguio City, malamig, ganun. Tapos, maraming mababait na tao dito, di ba? Mga Cordilleran, mga Igorot po ang talagang settlers sa Baguio noon. Kami na mga taga-katabing probinsya, Mountain Province, mga ninuno namin, naglalakad talaga sila ng ilang oras o araw papuntang Baguio. Sabi dun sa isang nabasa ko noon, talagang dinadala daw nila yung cattles, inilalakad nila papuntang Baguio para i-trade nung unang panahon. Pero sa pamilya namin, hindi naman kami traders. Pero yung history ng mga kwento-kwento ng mga lola, ganun, yung nagdadala sila ng mga gulay, mga manok, ganun, para may supply yung mga tito-tita namin na nag-aaral dito sa Baguio nung college sila. Kaya talagang umaakyat, bumababa yung mga estudyante din noon dito sa Baguio City, tsaka sa katabi niya sa Latrina de Benguet para mag-aral ng college or vocational din yung marami doon kung saan nag-aral yung lolo namin. And mga pictures na ang dami nating sinaksak, mga pictures dito sa loob ng Baguio Cathedral. Loob at labas. Ang ganda ng ilaw paggabi. 7 p.m. pala to nagsara nung Sunday. Ang binibili ko rin noon, takoyaki sa Portavaga, katabing mall ng Baguio Cathedral. Lakad paakyat mula Baguio Cathedral, talagang sa top ng hill itong SM City Baguio. Ito naman yung view doon. Yung malaki sa harap na green, University of the Cordilleras. Sobrang linis daw dyan, sabi ng friend natin noon. Ito ay shop
Ang pangalan, Arami Dua. Malapit to sa Session Road. Nakalimutan ko yung street, pero isa sa mga streets na papasok from Session Road. Mga minor streets sa gilid. Arami Dua, mga handicrafts. Friend ng friend, kakilala ng kakilala ang may-ari. Marami kasing Japanese characters na nakita ko. Maliban sa mga talaga, Igorot theme. Foggy sa Baguio City. Ang daming wires. Marami din namang tanim-tanim dito sa tabi ng bahay. For rent na rin po yung second floor. Isang unit. Lagay tayo ng info later. Ayan, kung gusto niyo mag-book, pwede rin niyo mang i-message sa comment. Char. Message sa comment. Or hanapin niyo Hapitana Homestay sa Facebook. Iaayos pa natin yung promotions niyan. And ongoing na rin yung papers niya, mga legal, para okay ang pagpaparent. Pero pwede na rin in advance mag-book, di ba? Sa mga gustong umakit ng Baguio City, summer capital ng Pilipinas. Ito po yung tipong kapag naghahanap ka ng ibubook sa Baguio City, hindi mo kailangang maghanap ng with aircon kasi malamig po talaga. Sa mga ilang probinsyang binisita ko sa Pilipinas, ito lang talaga yung hindi mo kailangan ng aircon indoors. Pero syempre may mga shops na talagang malalakas yung fans and aircon nila. Pati church, ganun. Pag nirent nyo po yung unit, ito yung madadaanan ng inyong sasakyan or madadaanan ng jeep galing downtown, galing Central Business District ng Baguio City, paakyat dito sa Quezon Hill. Hilly talaga siya, talagang matarik ang akyatan ng sasakyan. O pwede mo rin lakarin, gusto mong mag-exercise, char. At minsan parang ibang dimension dyan, foggy dyan. Pero pagpunta mo ng town, wala ng fog, clear na, wala pang ulan. Ito, part uli ito ng Session Road. Ito yung lower Session Road. Connected na to ng papuntang Burnham. Pero hindi ko ata isasama dito yung mga videos ng Burnham. Kasi pagpunta namin nun ay mabagyo. Naputol-putol yung mga puno. Ito, part na to ay sa City Market. Maraming ukay dyan. Maraming ukay at gulay, ganyan. Onti lang ang ating videos. Binagalan ko rin to kasi nakakahilo pala yung normal kong pag-video ng mga gulayan. Marami din po tayong naka-upload sa ating shorts section ng mga gulay, prutas, punong kahoy, mga gulay, sangkatutak. Nung estudyante kami, parang hindi pa masyadong congested dito kapag hindi naman festival. Pero ngayon, marami na rin nagpipicture, turista. Fresh na taho na miss sa Pilipinas, char. Umaga na. Lagi na lang umuulan, di ba? Ilang weeks na nasa bahay kasi ulan ng ulan, puro bagyo. Ganun talaga pag umuwi ka ng Pilipinas ng July to August. Rainy season talaga. Ito yung mga nakunan nung dumaan sa parating ng Burnham Park. Burnham Park, yung sikat sa Baguio City. Ito yung maraming natumba na kahoy, mga halaman, tapos marami ring clearing operations. May mga pulis na naglilinis talaga. Alam mo, mga bata pa, mga ganun. Pero may day din naman na medyo umaraw. Yun yung kunwari jogging ka dun sa Burnham. First time may pa-jog-jog. Turista ka. Hindi naman lahat ng days na siniksik ang tour nung bakasyon sa Pilipinas. Diba? Kasi lalo na pag typhoon season, paano yung laundry mo, ganun, char. Paano ka matutulog? Wala nang tulugan para lang masulit yung bakasyon. Kaya may mga mga stay lang sa bahay. Minsan lalabas para mamalengke lang. Palengke day. O may sinamahan ka, pa-check up, ganun. Kahit pala nakatira kami malapit dyan, malapit na probinsya, syempre yung mga lolo-lola namin, mga tito, tita, parents, may mga traditional din silang pa-picture noon sa Burnham Park, yung mga may bangka. Noong unang panahon, syempre dun din yung pasyalan nila.
galing probinsya or galing La Trinidad, yung katabing municipality ng Baguio City. Recommendation ng mga kasama naming taga Baguio, masarap din yung food nila. Korean restaurant siya, Wood Nymph. Ang totoo, nung 2012, yan din yung first time kong pumunta sa Korean restaurant ever. Diyan din sa Wood Nymph, dinala din kami ng friends, char. Yung bago pa kami mag-apply ng Finland. Siyempre yung masaya dyan, only yung side dish, diba, char? Yung friend ko na nasa Japan ngayon, hati kami usually dyan sa ganyang ice cream sa loob ng bread. Hati para matikman yung ibang flavor. Kinunan ko na lang picture kasi before yan nung exam ko sa Korean, kaya nag-practice na rin akong magbasa ng Hangul. Char. Meron pa tayong separate upload dun sa pag-aaral sa University of the Philippines, Diliman. Kalinaw. Napabili ng dehumidifier para dun sa bahay. Ang totoo sa SM, out of stock sila daw lagi and 30,000 ba yun? Pero mas mura pag bibili ka sa Chongsan, at least parang 13,000 yung super malaki na. Taas ng moisture sa bahay. Dami nilang home cooking, mga taga-baba kasi yung mga kasama, kaya marami silang alam na dishes. Kami sa Mountain Province, ang turo sa amin noon, talagang boiled yung mga pagkain namin. Hindi kami mahilig maggisa, mga ganyan. Wala kaming spices na ganyan. View mula doon sa unit na ipaparenta. Yan. Thank you for watching!